mga award ko. Excellence in Public Service Award. Ano bang ginawa ko? Parang hindi ko malaman kung bakit ako merong award. Ang trabaho po ng Chief Presidential Legal Counsel ay bigay ng payong legal sa Presidente at lahat ng mga nilalagay sa aking lamesa kaugnay sa mga suliraning panglegal ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay binibigyan natin ng opinyon. Na bilang tagapagsalita ng Pangulo naman ay pinapaabot ko sa inyong lahat kung ano ang nasa isipan ng Presidente at kung ano ang mga ideya na gusto niyang inalabas. Ako po ang unang naging tagapagsalita ni Presidente Duterte kahit nung nangangampanya pa siya. Pagkatapos ay marami nga nagtaka. Bakit si Panelo naging... Una-una ako po kasi ang unang member ng cabinet. And nobody knew why I was appointed simply because nobody knew that we were friends for 33 years. 30 years natin, hindi ko siya tumatakbo. And when he was asked by the media, why Panelo? Let me quote what the President said. I appointed Sal as my spokesman because he expresses my thoughts in the manner I want it. Yun po ang sinabi ni Presidente. But nung ako'y ninomra niya yung spokesman, ay bigla naman akong binanatan ng mga ilang sektor sa media sapagkat ako'y nag-abogado sa Maguindanao Massacre. Para bang ano naman kinalaman ng pag-aabogado ko ron sa pagiging nagpagsalita. So nilagay niya ako sa Chief Presidential Legal Counsel, although ever since, yun naman ang gusto niya. But after a while, eto na naman tayo. Now, actually, meron na akong speech. But, you know, just reading the speech, I got bored. Lalo na siguro yung makikinig. Ginawa lang naman ng mga staff. Just like the President, I do not prepare a speech. Whatever comes out in my mind and in my lips, that is it. Now, iniisip ko, ano kayong magandang topic ngayon? Siguro yung pinaka-hot na topic. Bakit in-appoint si BP Lenny bilang drug czar? It's about time we elaborate on this. Alam po ninyo, si Presidente, sinasabi kasi nila, oh, it's a truck. Oh, nabuisip lang si Presidente. Ganito po yun. If you notice, BP Lenny kept on criticizing the government on the war on drugs. Sinasabi niyang maraming violation. Sinasabi niyang hindi dapat yan. And the latest speech that she delivered, she said, the war on drugs is a failure. I issued a statement, binanatan mo siya. But we are personal friends. In fact, we belong to the same city. Kaibigan kami, kaibigan kong ang kanyang kabiyak. Tapos nag-backtrack siya. Hindi ko naman sinabing failure. Sabi niya, ineffective. Ang ibig ko sabihin, sabi niya, we have to try certain tactics that could be effective. So nung marinig po ni Presidente yun, ganun. O di ikaw na lang. Kung meron kang nasa isip na pamamaraan na maaaring maging epektibo, o edi eto na ang pagkakataon. And siyempre, umanat naman kagad yung kanyang tagapagsalita, gumanat na yung mga colleagues niya, at hindi daw dapat tanggapin. And I issued a statement, and I said that the offer of the President is sincere. Because to the mind of the President, one who criticizes and has ideas on that critic's mind, then that would be the best person to enforce or to implement what ideas she has. Kaya niya po ibinigay. Subukan natin. So I told, in fact, during the interviews I said, totoo po na sincere si Presidente. Kasi pagkakataon na ito,
Di ba palagi natin sinasabi, ang dami yung kinikritisismo, pero wala naman kayong binibigay sa ating suggestion. This time, while hindi niya naman po sinabi kung anong suggestion niya, pero sinabi niya na marami siyang ideya, maraming tax. O, di pagkakataon na. In fact, ang sabi ko nga po, BP Lenny, effectively the President is offering you the ladder to the presidency. This is your time. And I issued subsequent statements, and I urged her to accept it despite the odds against the so-called trap appointment. Sabi ko po sa kanya, this is your moment. This is the opportunity. Destiny beckons and history awaits you. Para kang naglalakad sa high wire, pero if you make it, abay mabuti po. Sapagkat ang tagumpay po ni BP Lenny ay tagumpay naming lahat at nating lahat. Ang kabiguan niya ay kabiguan din natin. Kaya nga, lumalabas nga, parang abogado tuloy ako ni Lenny dahil maraming bumabanat sa kanya. Kasi nagsalita siya, in my watch, it will be a bloodless strategy against the war on drugs. So, ang dami naman bumalak. Sabi niya, in opposition yun doon sa sinasabi ni Presidenteng bloody. Hindi naman po totoo yun. Ang problema po kasi, every time na may kriminal o suspected criminal na natutumba dyan, na nabaril, ang iniisip kagad ng mga kritiko, ayan, may pinatay na naman yung mga pulis. Hindi nila iniisip na for every kriminal o suspected criminal na nakahundusay dyan po sa lupa, ay dapat iisipin nila kung ano ang ginawa ng mga taong ito. Ilang libo o ilang milyong Pilipino ang nagkaroon ng involvement sa drugs na nasira ang kanilang buhay. How many families have been dysfunctional? Marami po yan. Marami ang nasirang pamilya. Bakit po? Abay, kung kayo'y addict, ang una siyempre gagawin nyo, you have to maintain your addiction. And what do? Siyempre, kailangan nyo ng pera. So you start spending your money if you have. If you don't have money, then you steal money from your family. Pag wala ng pera ang pamilya, punta naman kayo dun sa neighbor. Pag wala na neighbor, anong gagawin nyo? Mag-hold up na kayo. You will be committing crimes. Kaya po, galit na galit si Presidente sa mga involved sa drugs. Yan ang po sinasabi ni Presidente. Kaya nung binigay po kay BP Lenny, ang talagang intensyon ni Presidente, magkaisa tayo. Kung sa tingin mo ay marami kang pamamaraan upang maging epektibo itong digmaan sa droga na kinakailangan nating masupil sapagkat nakataya rito ang henerasyon hindi lamang ng buong bansa kundi ang lalo na mga kabataan ay gawin mo. And I was talking to the President and he told me last night, ibibigay ko sa kanya lahat. Lahat. And I mean lahat. Lahat na hihingi niya, ibibigay ko. Sapagkat kailangan talagang magkatulungan tayo. Kaya wag po kayong maniwala doon sa sinasabi ng mga nandyan sa kanila. And I was telling BP Lenny, they are against you accepting it because they do not want you to succeed. Because if you succeed, you become a threat to their presidential aspirations in 2022. Kaya ayaw ka nila. And that is why your acceptance shows that you're smarter than most of the colleagues in the opposition. Yan po ang tunay na istorya ng pag-appoint sa kanya. And that's why we sincerely welcome her to the cabinet. We wish her well. And the President has directed all agencies, not only verbal, written po. Sundin nyo yan. Kinausap niya rin si Director Aquino. Magpakababa ka dyan. Siya ang ating drug czar at gawin natin ang lahat. So, tingnan po niyo,